Kung init ka na dito sa South at nagbabalak ka nga pumunta ng Baguio, hay nako, kumuha ka na ng papel at ilista mo lahat itong sasabihin ko. Mga tourist destination sa Baguio na talaga namang worth it puntahan at yung iba dito ay no entrance fee pa. So good day sa inyo mga utang! Ngayong araw ay nagbook nga ako ng 3 days and 2 night tour sa Baguio at salamat nga pala kay Buno on Wheels dahil mas pinabilis nila at mas pinagaan nila yung paggagala ko sa Baguio. Madaling araw nung makarating kami sa Baguio at ang unang-una namin dinaanan syempre yung sikat na Lion's Head para mag-picture taking. Walang bayad dyan kaya naman talagang only picture yung magagawa mo. At next destination ay yung sikat na Strawberry Farm sa may La Trinidad, Benguet. No entrance fee at malayang-malaya ka nga din pala makakapag-picture taking dito. Pero na nga din palang mga bilihan ng pampasalubong dito at napabili agad ako kahit day 1 pa lang kasi ang lakas nila magbigay ng discount. Dito nga lang pala yan sa stall number 84 kay Aida Souvenir Shop. Kaya naman kung magawi kayo sa Strawberry Farm ay hanapin nyo lang yung stall nila at sabihin nyo napanood nyo sa video ko para automatic may discount. Punta naman tayo sa third destination sa Stone Kingdom. May entrance fee lang dito na 130 pesos per head. Isa to sa pinakamadaming tourist na napuntahan namin dahil sobrang ID worthy din makapag-picture taking dito. Para sa akin worth it na din sa 130 pesos. Napakalawak ng lugar, napakadaming spot at mag-ready ka lang din nga pala sa mga akyatan. And next stop, Tamawan Village. May entrance fee lang dito na 100 pesos per head. Pero kung art and nature lover ka ay nako, sobrang ma-appreciate mo yung lugar na to. Nandito na din yung mga nagpe-perform ng traditional Igorot dance na talaga naman nakakaaliw panoorin. Isa pa sa pinakamagandang na daanan namin dito ay yung Valley of Colors. Walang entrance fee, malaya ka makakapag-picture taking at talaga naman napakagandang pagmasdan ng makukulay na bahay na matatanaw mo dito. Pumunta nga din pala kami sa Bell Church na may entrance lang na 20 pesos at Baguio Cathedral na pinakasikat at kilalang simbahan dito sa may Baguio City. Dadaanan nyo din yung sikat na Burnham Park kung saan pwede kayo umarkila ng boat or bikes na talaga namang ma-enjoy nyo at siguradong dadagdag sa memories nyo. Pagsapit ng gabi ay syempre hindi namin pwedeng palagpasin yung sikat na night market. Kahit saan ka lumingon ay punong-puno ng stall at napakadaming pagkain pagpipilian. Dito yung sikat at trending talaga dito na pagkain na tanghulo, vegan empanada at napakadami pang iba talaga namang malulula ka sa pagpipilian. Pagdating ng day 2 ay pinuntahan namin yung sikat na Lourdes Grotto na may 252 steps na no entrance fee basta kaya mo lang akitin yung pinakatuktok hanggang makarating ka sa grotto. Nandito na din yung Mirador Eco Park na may entrance fee lang na 100 pesos per head. Pero worth it na din kasi merong magandang view, rock formation at napakadaming spot dito para mag-picture taking. Next stop, Diplomat Hotel. 10 pesos entrance fee at worth it talaga kasi ito yung pinaka-historical hotel dito sa Pilipinas na talagang dinadayo dito sa Baguio. Dinaanan na din namin yung mga tourist spot na no entrance fee kagaya na lang ng The Mansion, Wright Park, Mines View na talaga naman siguradong pupuno sa storage ng mga camera nyo. Kaya naman kung napapanood nyo to, nako, mag-book na kayo papuntang Baguio. Ito na nga din pala yung kabuuan ng itinerary nila at ito na nga din pala yung FB page nila para sa iba nyo pang katanungan. Masyado nang mainit dito sa South kaya naman sigurong kailangan mo na ituloy yung pinaplano mo sa pagpunta ng Baguio. So paano mauutak? Hanggang dito na lang din siguro. Maraming salamat sa pagsama. Bistak mautak once again. Sending love. Peace. Pew pew pew.